Kamusta na po ang bawat isa? Pakitanong nga po yung katabi nyo, kapatid, naulanan ka ba? Nabasa po ba tayo ng ulan? Sigurado ako kung maaga po kayo dumating dito, hindi po kayo nabasa. Praise ka dahil medyo nung pa-start na po yung service po natin ay actually kararating po namin ni Brother Winston dito ay umaampon na po at nakita na po namin yung pagpatak ng ulan. Although habang nagbibiyahe po kami papunta ng church, makikita talaga natin yung ulan na napakadilim na. Amen! At talagang paparating na po ang ulan. Subalit ang tanong, may bagyo ba? Wala. Praise God. Natanong ako ni Sister Brenos. Amen. Shoutout sa'yo. Praise God. Wala naman pong bagyo. Subalit meron daw pong namuong low pressure area sa bandang party po ng Mindanao. Although wala naman daw po itong chance na maging bagyo. Ayon sa ChatGPT. Kaya thank you, Lord. Praise God. At I think and I believe na ito ay kalooban ng Diyos upang madiligan ang ating mga halaman. Amen? Palapakan natin si Lord. Praise God. Kasi minsan din nagiging plantita po tayo dahil sa pag-aalaga ng mga halaman. At dahil nga po painit na po at pa-summer na, nararamdaman niyo na po ba ang pag-init sa hapon or sa umaga as compared noong mga December and January, medyo malamig pa. Amen. Ngayon, recently, especially nung last part ng February, ay umiinit na. Amen. Kaya sabi ko pa summer na. At napapansin ko talaga yung mga halaman, pag bumibiyahe po kami, parang ito po, nalalanta po sila. Tapos yung mga grass o yung mga damo, para silang mamamatay, di ba? Yung parang nagiging brown sila. Tapos habang dumadaan ako sa kalsada, pupunta kasi kami ng Manila. Ganun pa, kapag nagiging plantito tayo, nagiging observant tayo sa mga halaman. Pinitignan ko kung ano yung mga halaman yung bibig ko. Kasi yung mga halaman sa mga puno. Tapos sabi ko, praise God si Lord, no? Kasi makikita mo talaga na siya ang nag-aalaga at nadidilig sa mga halamang ito. Amen! Kasi for sure, hindi naman yun araw-araw na dinidiligan ng mga tao dahil yung iba, bigla na lang tumulpo sa makanting lote. Amen. Kaya po sabi ko, praise God, kasi si Lord talaga, mahal kung gano'n po nakaibig, kamahal ng Diyos ang mga halaman, mas lalo po tayong mga tao, nalilikha niya sa kanyang wangis. Amen. Kung gano'n po na concern po si Lord sa buhay ng mga halaman ito, gano'n po siya, mas concern po siya sa atin. Dahil nasa atin nga po ang spirito niya, at tayo po ay gusto niyang gamitin. Amen! So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal ka ni Lord. Naniniwala ka ba? Tanongin mo siya, naniniwala ka ba na mahal ka ni Lord? Amen. Tanongin mo nga siya, kapatid, nagtatampo ka ba kay Lord? Sino ba yung mga matampuin? Praise God. Alam ko, normal po yun and sometimes nararamdaman natin na parang iniwan o inabandon tayo ni Lord. Pero kaya po ng example ko po kanina, kailanman ay hindi tayo iiwan ng Lord. Amen! At kung may mga nangyayari man na hindi magaganda sa buhay natin, lagi po natin tandaan na ang laging mas iniisip ni Lord ay yung ikabubuti natin. Amen! Kasi sometimes ang mga problema o pagsubok na ito ang gagamitin ni Lord para mas lalo tayong lumalim at manampalataya sa Kanya. Amen! Napansin niyo po ba yun na pag may pinagdadaanan po kayong struggle, burden, mas lalo po tayong nag-pray. Amen. Mas lalo kapag nagkakasakay tayo, tsaka lang tayo nag-pray. Pansin niyo ba yun? Pag meron tayong problema, tsaka lang tayo tumatawag kay Lord. Kasi kapag kaya naman yung buhay or normal, parang wala na. Amen. Subalit, yun nga po, napansin ko talaga na sometimes sinaalaw ni Lord yung mga ganitong pagsubok. Dahil yun ang magiging foundation natin para mas maghigit lalo tayong manampalataya at maniwala na totoo siya. Kasi hindi niya tayo iiwan. Amen! Kasi napakahirap pong mabuhay sa mundong ito na wala po tayong Diyos. Amen. Napakahirap pong mabuhay sa mundong ito na wala po si Jesus. Amen. At madalas po, marami po ang nagpapakamatay o nagsisuicide dahil nga po, feeling nila nag-iisa po sila. At feeling nila iniwan na sila ng Diyos. Amen. Kaya napag-iisipan po nila na tapusin ang kanilang buhay. Subalit, kung tayo ay tunay na nananampalataya at nakikita at sinasamahan tayo ng Diyos,
Alam natin na kahit anumang pagsubok yan, ay nariyan siya, nakasama natin at di tayo iiwan. Amen! Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos saan ka man mapunta sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen! Praise God! And therefore, that's the reason why ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa spiritual realm or spiritual world. Amen? And this time, ikukumpara po natin ang tinatawag pong evil spirit at ang banal na spirito. Amen? Naging topic ko na po ito nung nag-speak pa po ako noon sa midweek service natin. Kasi mas madalas ako mag-speak noon sa midweek natin during the time of Pastor Tio. And then, nung tinapit ko po ito sa midweek service, amen, sinabihan po nila ako na, attorney, ituro ko yan ulit sa Sunday, amen, kasi marami ang hindi nakakaalam niyan. At nais ng Diyos na malaman po natin lahat ang sikretong ito na naitago sa ating mga tao na hindi natin alam ang existence o ang katotohanan patungkol sa mga masasamang espiritu at ang banal na espiritu. Amen! Let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa book of Ephesians or sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 12. Let's read. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. Sa Tagalog, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Let us pray. Yes, for Heavenly Father, alam po namin na medyo malalim at isa na naman pong karne ang pag-aaralan namin salita mo sa araw na to. Subalit, gaya ng lagi mong pinapaalala sa amin, wala pong bata, wala pong matanda ang makakapaghinder na edad sa aming pag-aaral ng iyong salita. So Lord, naniniwala po kami na ikaw po ang magpapaliwanag ng napakaklarong-klaro ang katotohanan patungkol sa kanyang kasinungalingan ng masasamang spirito at ang katotohanan patungkol sa kapangyarihan ng banal na spirito na ipinagkaloob mo po sa amin. So, O Holy Spirit, fill us with your presence, anoint us, be with us, and be our speaker. Ipaliwanag mo ng napakalinaw at klarong-klaro ang iyong salita sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong upo. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Amen. Again, pinabati ko po yung mga kapatiran natin na nanonood online via Facebook Live at via YouTube channel natin sa Amazing Grace Church, Dagupan City YouTube page. Amen. So again, ang title po natin ay Evil Spirit versus Holy Spirit. Pakisabi nga po yun. Evil Spirit versus the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, first point po natin ay pag-aaralan po natin sino po ba ang tunay nating kalaban. Amen. Ito po ay nasagot na ng ating scripture reading na binasa kanina. So, ang tanong, sino ang kalaban mo? Tanungin mo nga ng katabi mo, kapatid, sino ba ang kalaban mo sa mundong ito? May kaaway ka po ba? Yung kaklase mo, teacher mo, bakit kapit-bahay mo? Sino, may tao po ba tayong kaaway? Praise God, sino po dito ang may mga sama ng loob sa ibang tao? At, ano ba nang bagay yung pangalan? Yung mga nagigilid siya. Meron po ba tayong samaan ng loob sa ngayon?
Pansin niyo po ba kapag may sama tayo ng loob sa ibang tao, parang mabigat yung puso natin? Parang literally, na parang ang bulat-bulat, di ba? Sa Pangasinan, kung ang bulat-bulat po yun, pag sa Tagalog, mabigat. Yung parang sometimes yung paghinga natin ng normal, hindi siya nagiging normal. Kasi nga po, yung blood pressure natin mas bumibilis, kaya kailangan mas bumilis din tayo huminga. Eh, hindi naman tayo normal na huminga. Dahil nasa sama ng loob na yun, nagkakaroon ng blocking sa normal circulation ng ating pulse rate at ng dugo, kaya parang mabigat yung dibdib natin. Eh, tanong yung mga katabi mo kapatid, mabigat ba ang dibdib mo? Amen. Praise God. Magaan naman. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, kaya nga po, unang tanong dito, sino po ba ang tunay nating kalaban? Kasi ipapakita po sa mensahe ito na hindi po ang taong yun, o kagalit po ninyo, o katampuhan po ninyo, ang tunay niyong kalaban. Amen. The Bible is now trying to make us more wiser. Nais ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Spirit na this time, mas maging matalino tayo at alam natin ang totoong kalaban natin. At hindi po ito ang nanay mo, ang tatay mo, o ang asawa mo. Sino po hindi kaaway niya yung asawa niya? Yung kapag nakikita niya yung asawa niya, non-good siya. Naiinis siya. Or yung parang mortal, di ba may tinatawag kay mortal enemy? Yung magpahanggang hindi mo pa mapatawad. Alam na po, hindi po sila ang kalaban natin sa mundo ito. Amen! At ang gusto ng tunay na kalaban natin, mag-away-away tayo. Amen! Kaya nga po alam niyo po sa church, pag nagkakaroon na dyan ng tampuhan, alam niyo kumikilos na yung kalaban sa atin. At huwag po natin nakayaan na kumilos ang kalaban na magamit tayo ng dyablo para mag-ingitan, magtampuhan, magpataasan. Kasi hindi yung galing sa banal na spirito. Amen! Hindi lang po sa church, kahit po sa mga pamilya. Sino po dito yung family po nila ay may katampuhan po sila? Or may kapatid sila hindi nila mapatawad, or magulang, pinsan na may kasamaan sila ng loob. Meron ba? Parang hindi kayo makatingin sa akin. Parang meron. Meron po ba tayong katampukan? Amen. Again, hindi po sila ang kaaway natin. Amen. Praise God. Next point ay ikukumpara po natin ang flesh or ang laman po natin versus ang spirito na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen. Okay, so again, ang katawan po natin ay nilubuo po ng tatlong parte o ng components. Kagaya po ng Holy Trinity, meron pong God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang body din po natin ay may ganong tatlong din pong persona or composition. Amen. Ano po yung first part? Yung katawan, yung body na nakakaramdam, nakakawakan at nakikita natin na mamamatay at nagugutom. Amen. Ang pangalawa po ay ang soul or ang kaluluwa po natin. At hindi po natin makikita ang kaluluwa sa mundo pagpatay na po yung tao. Amen. Dahil ang kaluluwa po ng tao either sa langit or sa impyerno po ito automatic na pupunta. Hindi na po sila mamalagi sa mundong ito. Amen. I hope malinaw yung topic natin last Sunday. Tanong, pag may nakita po ba kayong spirito na parang tao or parang kaluluwa, ang tanong, kaluluwa po ba talaga yun or dati po ba siya talagang tao na namatay? Yes or no? Hindi po. Dahil nga po nabanggit, for man is destined to die once. And after that, judgment. Yung kaluluwa po ang hinuhusgahan na either pumunta sa langit or sa impyerno pag hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesus. Amen! And therefore, kung sinasabi natin na hindi kaluluwa yung nakita mo or nakita nyo, ano po ang mga ito? Amen. They are evil spirit or mga demonyo or mga diablo na nagpapanggap na kaluluwa o tao. Amen. Question, sino na po dito ang nakakita ng akala niyang ganong kaluluwa or spirito? Na parang may nakita siyang tao na puti o maitim, mahabang buhok, kasi eventually nawala. Sino na po yung naka-experience doon? Wow, talaga po, totoo po yun. Kasi ako hindi po ako makakapagsabi na totoo sila kasi hindi ko pa po yun na-experience. Amen.
Alam niyo po kahapon, nasa lamay po kami ng tito ko po si Uncle Mel, dahil namatay nga po siya sa US, at dumating na po sa Philippines yung ashes niya. At doon po sa libingan po nila, sa Holy Mary something sa Pampanga, ang mga libingan po doon na nakalibing ay mga Chinese. Amen. At I don't know kung may lahi silang Chinese. Pero sa kanila po, yung mausoleo po nila ay, for example, ang isang pamilya, lahat ng patay nila ay nandoon po sa mausoleo. Nagulat ako kasi yung mausoleo talaga ay parang bahay. May aircon siya, may kusina, may CR, may isa lalaki, may isa babae, may mga sofa, may mga blinds, naka-tiles, maganda yung lighting. So talagang parang siyang chapel or parang siyang church. Ganun yung mga mausoleo nila. Tapos po, meron po itong caretaker. May natutulog po doon. Amen. So, nung hapon na po, naglakad-lakad po kami sa ibang mausoleo, dinignan ko yung ibang mausoleo. Tapos nagulat ako, may nakatira doon sa isang mausoleo. Kaya kinausap namin siya, tapos sabi niya, Chinese yung amo niya na may-ari ng mausoleo. Tapos, tinanong siya, gusto yung nagtanong, si ate, Sister Lucia, tapos sabi niya, may nakikita po ba kayo ditong mga multo? O may makikita po ba kayo tumakalwa? Alam niyo, sabi niya, alam niyo, 14 years na akong nakatira dito, na nagbabantay ng mausoleo ng amo ko, kahit kailan ay wala pa akong nakitang multo dito. Alam niyo, hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala doon, sabi niya. So, somehow, nakaka-relate ako sa kanya. Kasi hindi pa talaga ako nakakita na parang, may multo, gano'n. Hindi pa po. Kaya, hindi ako sa gusto ko makakita. Ayaw ko din naman na po. Pero kaya hindi kasi ako makapagbigay ng testimony na totoo sila. Although alam ko totoo sila. Kasi ang dami ko nang napakinggang testimony, even mga pastors na nag-deliverance, at maging sa mapapanood po natin video mamaya, na yung tatay po niya ay nag-aalbularyo. Nagpapalayas po ng mga spirito. At finally, magiging Christian po yung isang anak niya. Kaya nakaka-bless po itong testimony mamaya, tignan po natin. Praise God. Again, ang katawan po natin ay binubuo ng body, soul, at ang pangatlo ay ang spirit. Alam niyo po, hindi po automatic na pag sinabi natin spirit ay Holy Spirit po yung nasa tao. Pag sinasabi ko pong spirit, general po yan ha. General spirit na it could be either evil spirit or Holy Spirit. Bakit po? Kasi po, totoo po na sumasalit ang mga spirito na ito sa tao. Amen! Totoo po ba ito? Yes! Yes, nakita natin sa kwento noong last Sunday na sinaliban ng mga demonyo yung dalawang tao na pinalayas ni Jesus. Nalala niyo po yung topic natin, Jesus drives out demons. So, biblical na totoo po na kaya po ng mga spiritong ito na sumali o pumasok sa katawan ng tao. Amen. At sino lang po ang, ano pong pangalan, kung sino po ang makakapagpalayas sa mga spiritong o diablong ito sa katawan ng tao? Si Jesus. Amen. Again, ang katawan po ay binubuo ng body, soul, spirit. Pag sinabi po natin spirit, maaari po ng spirito na nasa tao ay evil spirit or ang Holy Spirit or ang banal na spirito. Kaya po nung tinapik po natin yung about sa Holy Spirit, kinlarify po doon na sino pa ang may mga spirito ng Diyos or sino pa ang may mga banal na spirito. Ano po ang sabi sa Bible? Those who believe in Jesus Christ have the right to become or to be called the children of God. Amen. Ang mga tumanggap at kumilala lamang sa Panginoong Jesucristo ang may karapatang tawaging anak ng Diyos. Amen. Di ba yung tanong natin, sino ang mga anak ng Diyos? At sinabi natin sila ay may katawan, may espiritu, ay may kaluluwa, at may banal na espiritu. Amen. Kaya kinaklarify ko yun kasi hindi po lahat ng tao ay may banal na espiritu. Maliwanag po yun. Ulitin ko po yan. Kasi magsisinungaling po ako pag sabihin ko, lahat naman tayo may Holy Spirit. Hindi po lahat. Ulitin ko po. Amen. Bigla po akong nagpalpit. At parang tumigil po yung aking pulse rate nung sinabi ko po yun because I know that's the truth na ayaw malaman ng kalaban.
At sometimes, nalilin lang yung iba na kesyo, kilala nila si Jesus, akala nila automatic meron na yung Holy Spirit. Pero mamaya may babasahin po tayo. Basahin na natin ngayon. Buksan niyo po ang Bible niyo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 3. Pahiram po ako ng isang Bible, yung Tagalog po. Amen. Paki-open po yung sa 1 Corinthians chapter 12, I think it's chapter 12, verse 1 to 3. Question! Sino pa po dito ang nagbabasa talaga ng Bible niya na may sarili siyang timeline o siya mismo nag-initiate siya na pag-aralan talaga yung Bible? Sino po dito ang nagbabasa pa ng Bible? Praise God. You know, it's my personal plea, request, and prayer na tayo po mismo nagbabasa ng Bible. Lalo na po yung New Testament na kung saan nandun na po si Jesus. At mas lalo po yung wala na po siya. Yung Book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, kasi Paul na po yung nag-preach. Amen! Kasi po, sa time po na si Paul na po ang nag-preach, mas applicable po talaga sa atin yun. Amen! Pero po ako ng Bible, Brother Ryan. Nakita niyo na po ba yung 1 Corinthians chapter 12? Amen. Ayan, hallelujah. Alam niyo po, nung papunta po kami ng Manila, pinlay ko po sa audio Bible yung buong 1 Corinthians. Buong chapter siya. Ito na chapter 16 po ito. At ito po ay binubuo ng I think 1 hour and 40 minutes, parang ganon. So habang pinapakinggan ko po yung audio Bible, kasi ang galing naman sa salita, parang talaga siyang pastor at parang talaga siyang si Paul. Sino bang nagsulat ng 1 Corinthians o yung sulat sa mga taga-Korinto? Si Paul. Letter niya ito o parang preaching niya ito or sermon niya sa church, sa mga taga-Corinthians. Alam niyo po, nung pinapakinggan ko siya, para akong nakikinig ng preaching ng pastor. At sabi ko nga, amazing, no? Kasi diba tayo makinig ng preaching ng mga pastor? Ed Lapis, Peter Tanchi. Sino po dito nakikinig pa ng mga preaching ng mga pastor? Hindi lang po yung sa AGC, yung sa mga iba sa YouTube. Di ba? Dami, di ba? Di ba, ang ganda makinig, lalo na kung Bible based yung pelikal ko nila. Ang nakita kong difference, habang pinapakinggan ko yung buong 1 Corinthians na binabasa nung nag-record, na parang talaga siyang nag-preach at parang talagang pastor. Sabi ko, amazing, no? Kasi ang hilig natin makinig ng mga preaching ng mga tao. Subalit, pag pakinggan natin yung preaching na yun, na binabasa niya yung mismong Bible, hindi yung ba napapansin na lahat ng sinasabi niya ay word per word na salita ni Lord. Amen. Word per word, galing kay Lord yun. Walang tapon. Amen. So, nung pinapakinggan ko po yung preaching ni Paul, kasi parang ko talaga, nandun ako sa Corinthians, sa Corinth. At nag-highlight talaga sa akin yung 1 Corinthians chapter 12. Ano po ang sabi dito? Mga kaloob ng Espiritu Santo. Masahin ko po mga kapatid. Ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Malinaw po ba yung preaching? Hindi daw kayang sabihin ng tao na sumpain si Jesus o hindi daw natin kayang lapastanganin ang pangalan ni Jesus kung talagang nasa atin ang banal na Espiritu. Amen. Sino pa po dito ang kayang i-curse or parang gawing katawa-tawa or gawing joke yung pangalan ni Jesus? Kasi, di ba, mahilig tayo manood ng pelikula o ng mga TikTok, di ba may mga tao na parang yung katawanan nila si Jesus, pansin niyo yun na parang, hindi naman totoo yan, di ba? Parang, may nabasa ako comment, sabi niya, yung
yung mga sinasabi naman yan, hindi naman yan totoo, parang yung mga miracle daw sa Bible, or parang si Jesus. So kung gano'n na sinasabi ng tao na yun, ang tanong, nasa kanya ba ang banal na spirito? Na hindi niya pinaniniwalaan ng mga miracles ni Jesus, o yung mga power or kapangyarihan niya na magpalayas ng demonyo. Amen! At sabi dito, at hindi rin masasabi ninyo na si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Naniniwala po kayo na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu o ng Diyos ay mangyayari lamang sa atin kung tayo ay naniniwala. Amen. Ang mga miracles o ang mga pangako ni Lord ay mangyayari lang po sa inyo kung paniniwalaan niyo po ito. Amen. So kung in the first place, hindi po kayo naniniwala kay Jesus o sa kaya niya gawin sa inyo, paano nyo expect na magmamanifest or mangyayari po yung pinapanalangin nyo o yung sinasabi po sa Bible na mangyayari kung tatawagin niyo ang pangalan niya. Amen! Napansin niyo po yung pangalawang kwento last Sunday na hindi nila mapalayas yung diablo, yung demonyo, kahit sinasabi nila yung pangalan ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Mga kulang sa pananampalataya. And therefore, naniniwala po ba kayo na kaya po ninyo magpalayas ng demonyo kung malalim po ang pananampalataya nyo kay Jesus? Amen? At paano po lalalim ang pananampalataya natin kay Jesus kung hindi po tayo nagbabasa ng salita niya? Amen? Imagine nyo, ilang taon ka sa mundo, 5 verses pa lang yung nababasa mo po sa Bible. Tapos sasabihin mo, feel ka ng Spirit of God, marami kang alam sa Kanya. Eh yung mismong salita niya, hindi mo pinagdinilay-nilay, pero parang wala kang interest. Amen. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, sino pa dito ang totoo talaga na meron siyang timeline or parang panahon para talagang pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Bakit ko po sinasabi? Kasi sa Bible school, kasi hanggang ngayon hindi pa po kami tapos sa Bible school. Akala ko 6 months lang yun, akala ko December graduation na namin. Pero sa sobrang dami nga po ng topic, pa-extend po kami ng pa-extend, hanggang ngayon hindi pa po kami gumagraduate. Amen. Na-realize ko po talaga na, sabi ko, hindi kesyo, for example ako, nag-Bible school ako, hindi kesyo na mas anointed ako sa inyo. Amen. Naniniwala po ba kayo na kaya kayong puspusan ng banal na spirito kung kayo mismo ay nag-aaral ng kanyang salita? Amen. Kasi ang nakita ko po, kapag sa Bible school kasi syempre a-attend ka, kasi required. Of course, somehow, natututo ka. Pero how much more kaya ang magiging anointing ng isang tao na siya mismo ang nag-initiate na magbukas ng Bible at talagang kilalanin si Jesus? Amen. Nakita niyo po yung difference? Ako po nakita ko po kasi yun nung law school po, nung nag-law school po ako. Nung nag-aaral po kasi ako ng mga batas, minsan mabigat sa loob ko na binabasa ko yung batas kasi hindi ko feel basahin. In other words, na-obliga lang ako na basahin yung mga batas na yun para pumasa sa exam, para hindi bumagsak, para hindi matatasan yung tuition fee ko. Amen. So may burden. Hanggang sa, alam niyo po, nung natapos na po yung bar exam at nagkaroon po ako ng 6 months na waiting time, kasi sa noong panahon po namin, 6 na buwan, yung hintayin namin para malaman kung pasado kami o hindi. Alam niyo po, sa 6 na buwan na yun, wala po akong ginawa kundi magbasa ng Bible. Lalo na po sa New Testament. At nakita ko talaga yung difference na nagbabasa ako dahil gusto ko. Nagbabasa ako dahil bukan sa kalooban ko, as compared nung nagbabasa ako nung law student ako na ang sama-sama ng loob mo. Di ba, pansin niyo po, sino pa dito yung mga nag-aaral? Or sabihin lang sa trabaho, sino po dito yung napapagod sa trabaho niya? Kasi hindi tayo mapapagod sa trabaho kung mahal natin yung trabaho natin or masaya tayo sa ginagawa natin. Amen. Ganun po yung nakita ko na tunay na mas magiging anointed ang isang tao kung siya mismo ay may interest or gusto niya talagang makilala ang Diyos. Dahil nga po, nasa atin na ang kanyang espiritu. At ang spirito niya ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay matuto ng kanyang salita at mas lalong makilala
ang Panginoong Jesus. Amen. And therefore, magtatapos pa tayo sa tanong na, ano ba ang kayang gawin ng banal na Espiritu na nasa akin? Amen. Tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang Espiritu na nasa akin? Kasi sigurado meron kang body. Amen. Kasi bumikilos ka pa. Sigurado may kaluluwa kasi hindi ka mga walang kaluluwa. Meron ba dito mo? Walang kaluluwa. Sigurado meron tayong body and soul. Pero ang tanong, nasa sayo ba ang banal na Espiritu? Amen. Alam niyo po, kahapon din habang nagta-travel ka, di ba, puntang Pampanga, naging topic namin ni Sister Pilar itong mga evil spirit and Holy Spirit. Tapos, tinanong niya kami, sabi niya, Adi, nawawala ba ang Holy Spirit? Tanungin mo yung katabi yung kapatid, nawawala ba yung Holy Spirit? Nawawala po ba? Nawawala po ba? Alam niyo po, kung tunay na nasa iyo na po ang banal na Espiritu, hindi na po ito mawawala. Amen. Kasi nga po yun ang pangako ng Diyos na I will be with you at the end of time or until the end of time dahil nasa nananampalataya ka sa Kanya or tinanggap mo siya. Amen. Opo, sa Old Testament nawawala ang Holy Spirit. Amen. Nung wala pa po si Jesus Christ sa lupa at hindi niya pa po napagtagumpayan ang kasalanan, meron na po Holy Spirit at kinakakalaw po ito ng Diyos Ama, ni Yahweh. Di ba kagaya po nung nag-design nung tabernacle, ng Ark of the Covenant, sino po sila? Sino yung dalawang designer na ginamit niya? Si Bezalel, tapos si Oholiab. Di ba nabanggit doon sila ay kanyang pinuspus ng banal na Espiritu para may sa katuparan na nila. Yung plano ng Diyos, mag-manifest sa katawan nila yung Spirit of God para mangyari yung design na gusto ni God. Amen! At ganoon din po yung nangyari kay David kasi nga gusto siya ng gamitin ng Diyos para maging hari nila o leader nila. Kaya nasa kanya ang banal na Espiritu. Subalit nabanggit din sa Old Testament na umalis ang Espiritu ito sa tao. And therefore, possible na totoo po na maaaring mawala ito noon, nung wala pa si Jesus. Amen! Pero ngayon, kung totoong nasa inyo na po ang banal na Espiritu, hindi po ito mawawala. Nasa atin lang po ito. Subalit, kahit nasa atin po ito po ay nalulungkot. Nag-degrade. Amen. Yes po, nasa atin po yung Holy Spirit, pero masama po yung kalooban niya dahil nga po hindi natin siya pinapakinggan o hindi natin siya inikilala, hindi natin siya sinasamba, hindi natin siya pinupuri at hindi natin siya sinusunod. Amen. Sino na po dito ang na-invite sa party o na-invite sa meeting o na-invite sa isang gathering? Na-invite na po kayo sa gathering? Isipin niyo po na-invite po kayo sa gathering, tapos sa gathering po na yun, andun po kayo pero hindi po kayo pinakain. Hindi po kayo in-entertain. Or nag-meeting po kayo, tinanong lahat kung ano yung opinion nila o suggestion nila, ikaw hindi ka po tinanong, walang pakialam sa'yo. Andyan ka lang pero hindi ka na tinanong, yung concern mo. Ganun po ang nararamdaman ng Espiritu na invited siya, nasa atin siya, pero initsipwera natin siya. Amen. And therefore, hindi po yan nawawala. Initsipwera mo lang. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, kung talagang tinanggap mo na si Jesus, nasa sa'yo na ang banal na Espiritu. Sabi mo sa kanya, haba, no? Pero sabihin niyo pa rin. Sabihin mo na lang sa kanya, kapatid, baka naman kasi iniitsipwera o hindi mo naman kasi kinikilala ang Espiritu ng Diyos na nasa sayo. Amen. Kaya ang sagot po doon sa tanong ni Sister Pilar, kung totoong nasa inyo na po ang banal na Espiritu, hindi na po yan mawawala. Hindi na po yan mawawala. Nag-degree o nalulumay po ito. Mapapasa niyo po yung mamaya sa last part ng verse. Amen. Hindi na po ito mawawala. Praise God. Okay, first part, who is the real enemy? Basahin po natin yung English version ulit. Sabay-sabay po tayo. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces and cosmic powers of this dark age. Amen. In the heavenly world, the rulers and authorities and cosmic powers of this dark age. Amen. Para mo mas ma-appreciate po natin ang verse po na ito, basahin po natin sa Tagalog at kunin po natin yung mga kadikit pa niya na verses. Amen. Para makita natin yung konteksto ng verse po natin, our
scripture reading. Amen. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Mga sandatang kaloob ng Diyos. Basahin po natin verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. And that's answer the question, who is our real enemy? Amen. Praise God. Question, sino po ang nagsasalita sa mga verses po na ito? Sino po? Si Jesus po ba? Hindi po si Paul. Si Apostle or Apostle Pablo na po ang nagsasalita dito. Wala na po si Jesus. Siya po ay nasa langit na. Amen. And therefore, doon ko po naiintindihan na kaya talagang ang ginamit na ng Spirito ay si Paul dahil, bakit sa tingin nyo si Paul ang mas ginamit ni Lord ng Holy Spirit para maging word niya or maging tagapagsalita niya after nang pumunta sa langit? Kasi siya yung nasa New Testament, di ba? After ng story ni Jesus. Bakit? Bakit kaya sa tingin nyo? Ako po, na-realize ko po, kaya po si Paul, kasi para tayong lahat ay makarelate po. Kasi tayong lahat ay nakakarelate po sa Kanya. Amen. Paano? Paano tayo nakakarelate sa Kanya? Question. Sino po dito sa atin noon na pinagtatawanan natin ng mga born again? Or ang mga Christian? Kasi kami, pag tinawag born again, sabi namin, ay born again, burn again. Tapos alam niyo, nalala ko talaga noon si Mamay ko, shoutout sa kanya, ay Mamay, sabi niya, huwag kayong sasama sa mga born again na yan. Kasi, susunugin niyo yung mga revolto niyo. At huwag kayong sasama sa mga born again na yan, kasi ipapakot in Tagalog, ipapabaon sa lupa daw ng mga born again na yan, yung mga revolto. Kaya doon ako natakot, ay talaga, ganun ba yung mga born again? Siyempre, Diyos sinasamba natin yung mga revolto na yan. So, natakot tayo sa mga born again. Alam niyo po, si Paul, ganun po siya kagaya natin. Pino-persecute niya po ang mga followers ni Jesus. Pino-persecute niya po ang mga Kristiyano na nagsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen. Si Paul po, pinapatay niya po literally ang mga sumasampalataya kay Jesus. Pinapatay niya po yung mga original disciple at nagpipreach about kay Jesus Christ. Ganun po ang ginagawa ni Paul. Kaya sabi ko nga, kaya pala siya ang naging mouthpiece. Kasi lahat tayo makakarelate sa kanya na dahil dati ganun po tayo sa mga Kristiyano. Amen. Sino po dito ang pinagtatawanan yung mga hallelujah, praise God, taas-taas o masayaw? Di ba natatawa tayo sa mga natin? Di ba kapag nagtataas sila ng kamay or umamit kayo? Kasi ako talaga natatawa talaga ako sa mga ginagawa natin. Pag sumasayaw tayo, masaya tayo kasi naniniwala tayo sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. So, ayun, nalito ako. Praise God. Di ba ganun po tayo? Bakit si Paul? Nakakarinig tayo sa kanya dahil pinipersecute natin yung mga Christian. Second, mas nakakarinig tayo kay Paul. Bakit? Dahil kagaya ni Paul, hindi natin physically nakita si Jesus. Napansin niyo, si Paul hindi siya kasama sa mga pinakain ng body of Christ, hindi niya nakita yung mga miracle, wala siya doong nag-preach si Jesus. Di ba hindi niya nakita physically yung nangyari? Di ba? Pero in yet, nagkaroon siya ng encounter with the Lord Jesus Christ nung siya ay nagulat at siya ay muling nakakita. Kaya I once was lost,
I once was blind and now I can see. Yun yung na-testimony ni Paul. Napansin niyo po, siya po sa kanya po nanggaling yun, yung pinakanta natin sa closing song, I once was lost and now I'm found. I once was blind and now I see. Ganun po si Paul. Dati na pong inuusig ang Panginoong Jesus, pero nung nagpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Espiritu, siya rin po ay ginamit ng Espiritu at naging tagapagsalita ng Diyos during the Holy Spirit age. Amen. Kasi tayo po ay nasa Holy Spirit age. Amen. Tapos na po tayo doon sa Old Testament age at tapos na rin po tayo doon sa age na buhay si Jesus sa mundo. Amen. Tayo po ay nasa last stage na po yung ang way po ni God para kausapin ang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tinatawag na tayo po ay nasa Holy Spirit age na po. Amen. So, doon ko po nakita na kaya pala gusto po o talagang si Paul ang ginamit ng Diyos. Okay, again, question. Ang ating body ay binubuo po ng body, soul, and spirit. Ayan. So, pag sinabi pong spirito, maaaring ito po ay ang spirito ng kalaban or ang banal na spirito. Amen. And therefore, we'll now compare, ito na po yung second point natin, spirit, or yung tinatawag natin spiritual body versus yung flesh, o yung tinatawag natin physical body. Ang ikukumpara po natin yung spirit at yung flesh, hindi lang po kasama yung soul. Amen. Kasi malinaw po yung soul, yun yung pupunta sa langit or impyerno. Na kahit wala na yung katawan natin, yung soul na yan, meron pa rin po siyang pakiramdam. Kaya maaari pa rin siyang masaktan sa spiritual world po sa impyerno. Amen. Praise God. Kaya nga po, di ba, ako naman personally, takot ako na magpa-cremate. Paano po yung magpa-cremate? Yung kapag namatay ka, susunugin ka nun eh. Kasi di ba, akala mo, mararamdaman mo yung pagsunog sa'yo. Ano, mararamdaman mo pa ba na sinusunog yung katawan mo? Hindi na, kasi wala na po yung soul, wala na po yung kaluluwa. And again, hindi po makakalaya ang soul sa body hanggang ang body po ay buhay pa. Kailangan malagutan ng ginawa yung body natin upang yung soul ay makalaya. Pero ang tanong, saan pupunta yung kaluluwa? Sigurado ka ba na sa langit yan? Dahil kung hindi kasama ng kaluluwa ang Holy Spirit, hindi yan pupunta sa langit. Amen? Dahil ang seryo o ang patutuo na maliligtas ang isang tao ay kung nasa kanya ang banal na spirito. Amen? Bakit? Dahil ang banal na spirito ay galing sa Diyos, kung kaya ito ay babalik sa Diyos. Amen? Dahil ang spirito ng Diyos ay galing sa Diyos, ito rin po ay babalik sa langit. Mamaya mababasa niyo po yung mga verses na yan. Okay, let's read. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Our bodies will return to dust of the earth, and the spirit will go back to God who gave it to us. Amen? Sinulit, ano yung binubuo ng katawan natin? Body, pag namatay, yung soul ay either makakalaya na siya. Pero ano yung kailangan natin upang bumalik o kasama ng kaluluwa na pumunta sa Diyos? Ang Holy Spirit. Because the Spirit or the Holy Spirit ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Amen. Again, sino po dito ang may banal na Spirito na tinanggap niya po ba si Lord? Amen. So, sa tingin ninyo, mawawala pa po ba yung Holy Spirit na nasa inyo? Amen. Kasi pag natatahot kayo na mawawala siya, baka wala pa talaga siya dyan. Bakit hindi nyo pa talaga siya tinanggap? Tapos, ayun. Another story. 1 Corinthians chapter 15 verse 42. This is how it will be when the dead are raised to life. When the body is buried, kapag ang katawan ay nilibing, it is mortal. Ibig sabihin, may hangganan. Hindi siya immortal, kaya mortal lang. When raised, kapag siya ay naitaas, yung spirit nga po niya, it will be immortal. Ang kaluluwa po natin, ang spirito po natin, yung last two na burong-buo sa katawan natin, ay immortal ang mga iyan. Amen?
1 Corinthians chapter 15 pa rin, verse 43. When buried, kapag namatay o nilibing, ang katawan ay ugly and weak. And when raised, it will be beautiful and strong. When buried, ang body, it is a physical body. And when raised, it will be a spiritual body. Saan natin makukuha yung mga last verses natin? 1 Corinthians chapter 15. And this is the reason, kaya nung papunta kami ng Manila, pinahinggan ko yung 1 Corinthians para makita ko yung konsepto nitong mga ipa-flash ko na verses. Kasi ganun po pag-aaral ng Bible, dapat pag may kinote ka na verse, tignan mo yung buong chapter, bakit na sinabi yun? Tignan mo yung buong book din, bakit niya nabanggit yun? Para mas maintindihan mo yung konsepto nung sinasabi ni Paul. Amen? Kasi again, sino nagsasalita po dito? Si Brother Paul. Ayan. Let's read the Tagalog version. Sabay-sabay natin basahin. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok. Ngunit, hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang spiritual. Ganito ang sinasabi sa kautusan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay ng buhay. Question, sino yung sinasabi ni Paul sa verse na ito na huling Adan na nagbibigay ng buhay? Espiritu. Sino po? Si Jesus Christ. Amen. So, Adan is the first man and Jesus is the last man who will give us the Spirit of God. Amen. Next verse. Ngunit, hindi nauna ang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Amen. Kasi diba, si Adan ay nilikha sa dust, kaya nagkaroon siya ng katawan. Question, paano po siya nagkaroon ng buhay? Siya po ay hiningahan ng Diyos, kaya siya ay nagkaroon ng hininga o ng spirito na galing sa Diyos. Kaya noong una, si Adan ay spiritually and physically alive. At anong sumunod na nangyari? Siya po ay nagkasala o nag-disobey, nagkasalanan. Kaya siya po ay namatay spiritually. Yung espiritu niya po na galing sa Diyos ang namatay, pero yung physical niya po ay body. At sino po ang muling magbubuhay sa spirito o magbibigay ng spirito sa mga taong patay spiritually? Sino po? Si Jesus. Ayan. Verse 47, let's read. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok, from dust you came to dust you became. Ang pangalawang Adan, sino po ito? Jesus ay galing sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa na si Adan, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Kaya may tinatawag po na resurrected body, na kung paano daw po muling nabuhay o nagkaroon ng resurrected body si Jesus Christ, ganoon din daw po tayo na tumanggap at kumilala sa Kanya. Amen! Verse 8, in chapter 8 of the book of Romans, verse 5, let's read. Those who live as their human nature tells them to have their minds controlled by what human nature wants. Those who live as the Spirit tells them to have their minds controlled by what the Spirit wants. Question, naintindihan po ba natin yan? English, no? Hirap, no? Alam niyo po kasi yung original na PowerPoint ko na ito, pure English siya.
Kaya yung mga nakikita niyo pong Tagalog, nilagay-lagay ko na yan. Kasi na-realize ko talaga, mas ma-appreciate talaga natin yung scripture, yung verse, yung Bible, pag Tagalog. Amen! Kasi malinaw at parang hindi na kailangan masyadong explain. Kasi pinaliwanag na sa Tagalog translation pa lang. Amen! Praise God. Let's read this in Tagalog. Ako nga mismo, binasa ko parang hindi ko masyadong naiintindihan. Verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. So yung tawag daw ng mga tao na namumuhay sa flesh, ang gusto natin mga makamundo, o yung mga nakikita sa mundo na nawawala, na uaagnas, nauubos. Amen. Kaya alam niyo, may napakinggan po akong isang parang Christian rapper siya. Ang ganda nung mga kanta niya, yung sinasabi niya na, this world would want me to be worldly, but I have the Spirit in me which will not make me worldly. Amen! Oo nga, ang mundong ito ay makamundo na gusto niya akong hatakin at kunin, subalit nasa akin ang banal na Espiritu para hindi ako mahila ng mundo. Amen! Sino pa po dito ang nagmumura? Sino pa po dito ang malutong-malutong man aliw? Kasi sa pangasiyan po, aliw is mura. Sino pa rin po dito ang nagmumura? Kasi isa po yan sa mga ayaw ng Espiritu na ginagawa natin, yung nag-request po tayo. Okay, mas magandang tanong ito. Sino na po dito yung nabawas-bawasan niya na? Ng konti yung pagmumura niya? Meron po ba nabawasan ng konti? Mga tatlo siguro muna yung nabawas? Mga ilang mura? Di ba ba? Sana wala nang naiwan. Next question, sino na dito ang hindi na nagmumura? Pansinin ninyo, di ba sa mundo, lalo na sa mga kaibigan nyo, barkada nyo, makamundo, napaka-normal yung magmumura. Yung mag-aayo na parang walang effects natin, parang hindi na tayo nasasaktan, parang hindi tayo na-offend. Pero napansin nyo yung nasa atin na yung banal na spirito, kahit na simpleng mura yan, parang, di ba ma-effect siya? Alam niyo, isa po yan sa patotoo na mayroon na po kayong banal na spirito. Sino na po na-experience nun yung, napatawa kasi dati sinasabi mo yun at parang sa'yo normal lang, pero ngayon parang hindi mo na siyang siguro mapakinggan or marinig sa family niya, di ba? Yan po ang kapangyarihan or ang pagkilos ng Espiritu sa tao na nasa kanya talaga ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi ang ginagawa po ng banal na Espiritu, ginagawa na tayong banal at huli ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya na po siya nalulungkot, nag-degree kapag tayo pa rin ay nakagagawa ng mga bagay na makamundo. Mula sa mundo, accepted siya or in siya. Amen. Kaya nga yung sabi ko last Sunday na may tinatawag na divine truth. Ano ibig sabihin ng divine truth? Katotohanan ayon sa Diyos or galing sa Diyos. Amen. Kapag sinabi natin divine truth, katotohanan ito dahil ito ang totoo sa paningin at pananaw ng Diyos mismo. Amen. Sa mundo po kasi natin, nagkakaroon tayo ng katotohanan kasi na yung katotohanan na yun ay, popular. Diba? Kaya siya parang nagiging truth kasi nga highly accepted na siya. Or parang marami naman na ang gumagawa nun. So, yan na yung accepted, yan na yung nagiging truth. Hindi, ang tanong, divine truth ba yun? Or galing po ba yun sa Diyos? Hindi po. So, hindi lahat ng katotohanan ay totoo. Dahil ang katotohanan lamang ay ang galing sa Diyos. Kaya dapat natin mag-aral ng kanyang salita upang malaman natin ang divine truth at hindi tayo basta-basta ma-persuade ng mundo. Kasi nga, ang mundo, ang gagawin niya, ilayo tayo sa Diyos or kay Jesus dahil ang nagmamanipulate, nagmamaniobra ng mundo ito ay ang mga diablo, ang evil spirit, ang dark forces. Yun po yung ating scripture reading. Amen! Next verse, basahin natin. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng o sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7. Kaya nga, basahin po natin, kapag itinutuong ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpasakop sa batas ng Diyos.
at sadyang hindi na ito magagawa. Verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na tayo mamuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu Santo o banal na Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngayon, malinaw na po ba na hindi lahat ay may Espiritu ng Diyos? Dahil ang mga naniniwala kay Yesu Kristo ang pinananahanan ng Holy Spirit. Amen. Verse 10. Ngunit, dahil naninirahan na sa inyo si Kristo, dahil na tinanggap niyo po siya, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. You are therefore made righteous in the eyes of God. Next verse 3. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Question. Naintindihan niyo po yung Tagalog version. Napakalino, no? Binasa ko lang po yung sabi mo sa verse. I don't think that I need a further explanation for this. Dahil word per word galing po sa Biblia yung ating mga nasanggit at narinig. Amen! And therefore, sabi ko daw po dito, kapag ang tao ay less spirit, hindi ibig sabihin wala yung spirit sa kanya. It's just that hindi niya sinusunod or pinapakinggan ng Espiritu Santo, subalit mas nananaig ang flesh, siya po ay nagiging makamundo. Kaya less spirit plus more flesh, tayo po ay nagiging worldly or materialistic. Amen. Pansin niyo po, ganoon lang nangyayari sa tao, tayo ay nagiging makamundo. Amen. Subalit, kung mas nananaig ang spirit, kaya more spirit plus less flesh, or if not, hindi na po nananaig ang flesh, tayo po ay mas nagiging holy or godly. Amen. Nakita niyo po yung formula na kapag ka daw hindi nasusunod ang spirito at ang katawan ang nasusunod, ang tao ay nagiging makamundo. Amen. O materialistic. Subalit, kung iaalaw natin na ang spirito ang magpuspos sa atin o kumilos sa atin at hindi ang flesh, tayo po ay mas nagiging holy. At yun po kaya magandang natin yung last song. Kasi nga, as holy and righteous is God, meron din niya po gusto tayo na mamuhay ng banal sa mundo ito. Amen. Malinaw po? Praise God. So next question. What should we do now? Ano ang dapat nating gawin? So ano ang dapat yung gawin? Ano ang mas dapat nating pakinggan or pairalin? Ang kagustuhan niya. Ang body, ang soul, ang spirit. Or the spirit of God. Sino po or ano po ang dapat natin pakinggan? Ang banal na spirito. Amen. Ang soul po ang magde-decide kung susundin niya po yung tawag ng laman or yung Espiritu Santo. Amen. Kaya nasa middle lagi ang soul. Kasi ang soul pa rin ang masusunod. Kaya meron tayong free will. Pero ang flesh kasi natin, attached to sa lupa. Kaya hanggang nasa lupa talaga ito, gusto niya talaga yung mga nasa lupa. Amen. Kaya dapat tayong matuto na mamuhay ayon sa Espiritu upang ma-tame o makontrol natin ang flesh or ang laman na ito. Amen. So, huwag na kayong magtaka kung yung tao, hindi niya pinapakinggan yung Espiritu tapos nagiging makamundo siya. Kasi kung isang tao, magiging makamundo talaga siya kung ayaw niyang kilalanin at sundin ang kapangyarihan ng Espiritu na nasa kanya. Amen. Praise God. So, ano ang dapat natin gawin? 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Galatians chapter 5 verse 16. And therefore let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of human nature. Amen. So bakit daw po ba? Why should we not
love the world. Bakit hindi natin dapat ibigin ang mundong ito? 1 John chapter 2 verse 17. Because the world and everything in it that people desires is passing away, nawawala din. But those who do the will of God, of course, through the Holy Spirit, will live forever. Amen. Malinaw po? Praise God. So, next question, how can now we receive the gift of the Holy Spirit? Paano tayo magkakaroon ng banal na Espiritu? Amen. Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo po, na-realize ko po kahapon, kasi di ba nasalamay kami, although Catholic kasi yung service, may Lord's Supper. Tapos na-realize ko, parang ang ganda rin pala no, pag sa funeral service, tayo sa AGC, magpapa-Lord's Supper tayo sa mga tao. Kasi di ba, after the message nila, may acceptance. And then nakita ko talaga na yung Lord's Supper, yung body tapos yung wine, is their physical action o pagkilos na tinatanggap talaga nila si Jesus. Amen! Napansin nyo, kasi sometimes hindi natin maipakita na tinatanggap natin si Jesus. Pero kung ipapaliwanag natin sa kanila yung Lord's Supper at na hindi yung sakilitan, na kung sino lang talaga ang really gusto niya sa araw na yung tanggapin si Jesus, kainin niya yung tinapay. Amen. At kung ayaw mo, huwag ka kumain. Amen. Kasi ang nagiging problema sa Catholic, nagiging ritual na siya. Ako nga, hindi ko nga naintindihan bakit ginagawa yun noon, paulit-ulit lang. Pero yun pala ang ating remembrance or action physically na pinikilala, tinatanggap natin yung katawan niya. Amen. Kasi po, kung talagang ang tao ay mag-repent or tatanggapin ng kasalanan siya at hihingi siya ng patawad ng kasalanan sa Panginoong Jesus at tatanggapin niya si Jesus, indeed, there's no doubt na yung taong yan ay bibigyan ng Diyos ng banal na Espiritu. Amen! Let's read Acts chapter 2 verse 38. How can we receive the Spirit of God? Peter said to them, each one of you must turn away from your sins, talikuran ng inyong mga kasalanan, and be baptized in the name of Jesus Christ. Ang sinasabi kong baptism dito ay yung water baptism na kailangan lumubog tayo sa tubig. Hindi po. Okay, ang sinasabi kong baptism dito ay yung baptism by the Spirit. Kaya nga sabi ko, dalawa yung baptism, yung literal na physical water baptism yung ginawa natin ng family day at yung baptism of the Spirit. Amen? Yun yung kapag tatanggapin mo yung si Jesus, spiritually, na-baptize ka dahil binigyan ka ng Espiritu Santo. Amen! Yun po ang sinasabi dito ni Lord kasi nagkakaroon ng ibang interpretation dito. Sabi nila, sige, nakita nyo, kailangan binyagan. So kapag hindi na binyagan yung tao, hindi siya ligtas. Amen! Malinaw sana sa atin kung nagkaroon tayo ng preaching about water baptism. That is a public declaration na kinikilala natin si Jesus. Amen! Parang yung Lord's Supper na pinapakita natin sa mundo na hindi na natin kinakaya si Jesus bilang Diyos ng buhay natin. Amen. So, ang sinasabi po dito, turn away from your sins, napakahalaga po talaga ng repentance. Amen. Kasi kapag yung tao, isipin na wala naman akong kasalanan. Kundi, sino pang hinihintay niya na magpapatawad ng kasalanan niya? If in the first place, hindi naman pala siya naniniwala na sinner siya. Di ba sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. Hindi isa ay walang, nino man ay hindi nagkasala. So, turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. Amen. Again, ang baptism po dito ay yung spiritual baptism kapag ang tao tunay siyang kumilala sa Diyos at tinanggap niya na makasalanan siya, kailangan niya ng tagapagligtas, ay magkakaroon siya ng spiritual baptism. Amen. At bibigyan siya ng banal na Espiritu. And what are we? Ano daw tayo before we receive the gift of the Holy Spirit? Ano daw tayo nung wala pa ang Espiritu ng Diyos sa atin? In the past, you were spiritually dead. So patay daw tayo sa spiritual realm. Parang nga yung wala pang Espiritu ng Diyos sa katawan because of your disobedience and sins.
At that time, we follow the world's evil way. We obey the ruler of the spiritual power in space, the spirit who now controls the people who disobey God, or the evil spirit. And actually, all of us were like them. Kagaya doon natin sila noon nung wala pang spirito ng Diyos. We live according to the natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. Amen! Praise God. And last question and last point, what can now the Holy Spirit do to us? Ano ngayon ang kayang gawin ng Espiritu Santo sa atin? Basahin natin, verse 8, Book of Romans, chapter 26. In the same way, the Spirit also comes to help us in our weakness. For we do not know how we ought to pray. The Spirit Himself pleads with God for us in those that the Word cannot express. And God, who sees into our hearts, knows that the thought of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of His people in accordance with His will. Basahin nga po natin yung Tagalog version po nito kasi hindi ko po pala nailagay yung kanyang translation po. Okay, Romans chapter 8, verses 26 to 27. What can the Holy Spirit do to us? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu Santo ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso sa puso ng mga tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Probably, we'll just read this last verse. Ayan. I think this is Tagalog naman. Amen. This is our last verse bago po natin i-play yung video. Basahin po natin verse 16, Galatians chapter 5. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, ito yung kagustuhan daw ng flesh, pakiki-aki, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkakainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas ng kasi kahapon po. Ikwento ko lang po nasa langay po kami, fairness, ini-invite po sila Brother Ray. Tapos si Kuya ko po na uminom kasi nga may inuman nga po doon. At talapakan natin si Lord dahil tumanggi po sila. Amen! Sabi ko, praise God, kasi talagang mga ito ipinabulan ni Lord. Amen! So, ayaw na nila ng alat dahil ang gusto na nila ay gatas. Ang gusto na po nila ay fresh milk. Amen, para sa buto nila. Sabi po dito, panglalasing. Walang hamas na pagsasaya. At iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa harian ng Diyos. Hindi sila pupunta sa langit. Bakit? Dahil wala ang Espiritu Santo sa kanila. Amen! Subalit, ang bunga ng Espiritu, ito na daw po, this is the fruit of the Holy Spirit, ay ano daw? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan,
at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin po ng walang batas laban sa mga ito, kung ikaw ay nagiging maibigin, mapagpasensya, hindi ka nagkakasala. Kaya hindi pwede sabihin na, patayin ang mga maibigin, patayin ang mga matyaga. Wala pong batas laban sa ito. So kung lagi po tayo may love, joy, peace, patience, kindness, hindi tayo nagbabanli ng batas ng Diyos. Amen! Kaya sabi, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging panalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! May natamaan ba? Tanong mga kapatid, natamaan ka ba kapatid? Grabe mo, ang ganda pag nagbabasa talaga tayo ng Bible, ang daming revelation, ay ganun pala yun. So ngayon, tatanungin ko kayo, nasa inyo na ba ang Espiritu Santo? Amen! Alam niyo po, pag nasa inyo ng Espiritu Santo, magiging kakaiba na ang perspective nyo kapag may mga mapapanood kayong ganitong video patungkol sa mga tiyablo. Kasi alam na natin na wala nang kapangyarihan ang mga demonyo sa atin. So paki-lights off po, pakisara po ang ating mga ilaw at mayroon po tayong panonoodin na video clip. Sa paghanap kinalakihan ni Bibel, higit niyang hinahanapan ng sagot ang mga kakaibang ikinukilos ng kalifangan. Ang daddy ko actually, mahilig siya sa paniniwala sa ako. Tapos, nagpo-consult siya sa medium. Nakita ko daddy ko nun na meron siya mga medalyo. Kahit na kumakain siya, kasi separate siya ng pagkain para sa espiritu daw eh. Nandidiri na kami dahil kasi parang mismo sa pagkainan mo, nagpa-practice siya ng kanyang paniniwalang gano'n. Nagiging manhid na lang kami sa ganung pangyayari dahil ayaw na mami ko lang. Magulo ba kayo? Pero yung pala, pinang-start talaga ng paggulo. Ganun po mismo sa bahay namin. Dito, nakita ko mismo minsan may yung lumaya kami. Kaya sabi ko, ganun na ka. Lalim ang involvement ng dami ko sa mga spirito. Dahil kasi gusto mo ang spirito. Nakita ko na. Dahil sa ganong sitwasyon, naging malikot ang imahinasyon ni Maribel na sumutang pasukin ang mundo ng mga kababalaghan. Little did I know na hindi na ang umpisa ng medyo mas palalim na ng palalim ng influensya sa iba pang horizon. Nabuksan ang mga kalakaisipan sa mga paranormal activity o pag-aaral patungkol sa mga espiritu dahil sa kanyang guro sa kolegyo. Nasa-session kami dun sa isang bahay. Kasama namin siya, kasama ko yung classmates ko doon. Tapos nag-aano kami, nag-meditate kami doon. At may times na nag-translate sa kaklase ko doon. Ito naging kaklase ko to, telekinetic siya. Ang telekinesis o paggalaw ng mga bagay sa pamamagitan ng isip ang kumumbinsi mismo kay Maribel upang paniwalaan ang kaklase sa kanyang mga nakita. At sa labas ng kanilang pagkakataon, marami pang na-discover si Maribel. Kaya daw kami may session for us to know who our masters will be. Kasi pag meditate daw kami, malalaman namin kung sino matatagpo namin master. Subalit may mga pagkakataon sa gitna ng kanilang exercises, nakadama ng pagbubulat at pagkatakot si Maribel sa kanilang mga ginagawa. There's fear in me na talagang parang ayoko dito, parang hindi ito yung grupo ko. Kasi nalilimuhan ako sa kanila eh. Iniwan ni Maribel ng grupo at kinuha ang bagay. Dito'y may naman siyang kakaiba. Kaya ko, ikinilabutan yung kalahati na katawan ko, pero isa hindi. Di kaya sabi ko, bakit ganito? Di ako lang nasa bahay sabi, kinausap ko tuloy sarili ko, kinausap ko kung sino man yung spirito na huwag niyo akong takutin dahil takot ako. Tinanong ko ba sa classmate ko, wala ka ba dito nararamdaman sa bahay mo? Aba, nakibulat ko, classmate ko, totally na-entertain na pala yung mga gano'n. So in short, yung mga spirit beings na gano'n, sa kanya hindi na-visitors yun.
actually their occupants sa bahay nila. Linisan ni Maribel ang lugar at hindi na muling bumalik dito. Sa halik, patuloy na hinaharap ni Maribel ang maaaring maging kasagutan sa kanyang magulong kaisipan patungkol sa mga espiritu. Nang makapag-asawa si Maribel magkataon pa, ay sakala niya naalala ang mga tanong niya sa sarili na matagal na niyang hinahanapan ng sagot. At ito ay dahil sa papatanong niya sa kanyang bayan na isang pastor. Nakita ko yung kanilang desire na talagang makilala ko ang Panginoon. Sinabi niya sa akin, kailangan ko po ang Panginoon makilala dahil para katawarin ang kasalanan ko. Alam niyo po dun sa pag-share ng gospel ni Jesus Christ, though it's simple, pero naging mahirap para sa akin kasi parang gano'n mo naman ko kadali kong bisin. Ang dami kong basura sa utak na paniniwala. Meron akong mga paniniwala sa ancestors, sa spirits, meron akong paniniwala sa maging sa kadiliman, kay Satan. Naniniwala ako dyan, tapos meron sasabihin mo na sa akin, ganun na, tanggapin ko si Jesus, mapupunta ako sa langit. Ang dami niya mga salita ng Diyos, at isang salita ng Diyos na narinig ko sa kanya yung Ephesians 2, verses 8 and 9. Dahil sabi na ng Diyos, anak ko ng Ligas, laging ko sabi sa akin, para akong sinakapaan. Para akong natauhan na sinabi sa akin na yung pagmamahuli ko pala, yung pagmamahuli ko sa sarili ko, yung ginagawa ko, totally wala palang kabuluhan lahat yun. Di sinabi niya sa akin, subukan mo na tanggapin mo ang Panginoon. Gagabayan niya kita sa prayer. Alam ko niyo, ginabayan niya ako sa prayer mo. Hindi nangyari sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag ng anak. Pero may karamdaman akong training sa aking katawan. Na parang nabakla. Nakita ko na sarili ko. Iyak ako ng ina. Nakita ko yung katotohanan na ano yung nangyari sa akin. Ang paghinatawag ni Maribel sa Panginoon ang tuluyang bumasag sa maling paniniwalang bumabalo sa kanyang pagkatao. People are searching for answers sa garbage dump. Akala ko ang sagot pwede sa manghuhula. Akala ko ang sagot pwede sa cards. Pwede sa spirit of the glass. Akala ko ang sagot pwede sa reincarnation just to get out of this life na meron pa pala akong pupunta ang buhay after this life. Pero hindi pala ako din eh. Isa lang talaga ang truth. Ang truth, ito ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi siya only account to our creator. Mula ng tanggapin ni Maribel ang Panginoon, nabago niya ang kanyang pananaw sa buhay. At dahil kami sa pamamahal ni Maribel at ng kanyang asawa sa Diyos, tinanggap nilang mag-asawa ang katawagan sa kanila ng Panginoon bilang kanyang lingkod. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, hindi na inakala ni Maribel na makakaimpuwento ng muli ang hagwada ng mga espiritu. Ang lalaking creatures, kulay-kulay siya na ang laki nila na ang boses bilig na bilig ko. Tapos sabi nila, papasok daw sila sa akin. Tinawag ko ang Panginoon. Sabi ko, wala kayong kapamilya sa akin. Dahil sila sa akin ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lumayo kayo sa akin. Nakita ko din sila na umalis sa akin. Hindi lang yung natapos doon dahil nasundan pa ito ng mas mabigat na sabukaan nila na kalihim. Nagkasakit po ako noon. May nakita kong tutulat na dumaan sa akin. Ganun pag sa bibig ko, dinadalan ako. Pero nung pagdating sa akin, hindi na po ako nakahinga nun eh. Pero kinote ko yung Psalms 23. Lord, yung crowd, nakita ko bumapang siya. Tapos nag-stay siya sa pa ako. Hindi nilibig ko siya. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, wala kang kapamilya niya sa katawan ko. Tulungan mo ko. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, di tumawag na ako sa Panginoon. Ang mga tatanang iyon ang nagpaalis sa mga masamang espiritu na pilit na kumikipit sa buhay ni Maribel. Salamat at niligtas mo na kung bago pa nangyari sa akin itong mga enkwentro ng aking buhay. Hindi pa man naaalis sa kaisipan ni Maribel ang mga nangyari sa kanya. Isang mga dapok ang nakalas niya. Ito ay nagkakatingin sa puso sa ikatlong pagkakataon ang kanyang ama. Umatos siya. At dumamit ako sa hospital, ang daming insekto sa kwarto niya. Kung ano-ano insekto na pinapatay ko, meron na naman. Nag-pray ko kami sa power ko. Sabi ko, Lord, sa mga kabiling na dati ko, marinig niya ako. Alam niyo po, dati ko nagsalita,
Pero yung salita niya, ibang boses. Bumula ko pala yung bibig ng daddy ko, nagpupulay kami. Pinipilit na may dinidukot siya, hindi ko alam kung ano dinidukot niya. Alam niyo po, sa tingin ko ang Panginoon pinalaki sa tatay ko ng awa namin. Sabi ko sa kanya, Daddy, ano po mo si Jesus? Ang lahat ng kasalanan mo, papatawarin niya. Bibunahin niya na po. Alam niyo po, naramdaman ko gumanon siya. So, binabayan ko na siya sa panalangin. Nakita ko ng daddy ko, di alam ko na nag-deliverance na po siya. Akala ko, mamamatay na siya ngayon. Pero ang kinulat ko po, nakasurvive po siya. Sabi ko gano'n dati, tinanggapin mo ba ang Panginoon? Nagsalita ko po siya sana, kung tinanggap lang niya ang Panginoon. Alam niyo po, kahit na naka-wheelchair siya, tinanggap ko naman siya sa church. For 2 years, until such time na siya kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na pala namin kalayaan ka ako, kahit na sabihin niyo pa na bondage and Satan, may stronger na kaya magpalaya sa kanya. Kaya po ng Diyos palayain. Kung napalaya ako, ang Panginoon, napalaya ang tatay ko. Kaya rin po ng palayain maging sino man na may mga paniniwanan sa kasiwalingan, ng demonyo. Kaya nakita ko po mas lalo po akong nagamit ng Panginoon na rin. Nakita ko kung sino ako in the light of God's life. Sumabay ba kayo sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Balikan naman kayo. Please text yes, space to 700 at ipadala yan sa aming smart number 0920-222-8373 Globe 0917-4035. Amen. Talapahan natin natin Panginoon. Ano po yung naramdaman niyo sa video? Totoo po ba ang mga espiritu, ang mga demonyo, ang mga diablo? Amen. Sino na po dito ang naka-encounter o na-experience na magpa-albularyo? Amen, ako din. Nung bata po ako, tapos meron siyang ginagamit na itlog para makita kung sino yung nag-ano sa akin. Sabi niya, lalaki daw. Alam niyo po, ang mga espiritu po, ang mga diablo, wala po silang gender. Wala po silang, kasi hindi po sila nagpaparami kasi may specific po silang bilang. Amen, hindi po nila kailangan mag-produce para sa ating mga tao na dumami. Specific po ang bilang na ginawa ng Diyos po ng mga spiritual beings. Dati po silang mga angels, ang mga evil spirit po na ito. At 1/3 po sa kanila ang nagrebelde. Amen, sa langit. Kaya sila po ay binaba po sa lupa. At ang pinaka-leader po nila ay si Lucifer. At sila po ang nandito po sa mundo na ginagamit po ang mga albularyo, ang mga tumatawag sa mga evil spirit. Dahil kagaya po ng Holy Spirit, pwede rin po natin tawagin ang mga demonyo, ang spiritong ito. Amen! So, praise God kasi for sure napakalinaw kung paano ka-powerful or mas ka-powerful ang Holy Spirit sa mga demonyong ito. Kaya hindi dapat tayo natatakot sa kanila. Amen! Alam niyo po noon, nung naintindihan ko po yung kapangyarihan ng banal na spirito at yung katotohanan na ginagamit ng evil spirit yung mga rebulto, kasi napag-aralan ko din yun na isa sa mga sinasanipan o pinupuntahan daw ng mga demonyo ay ang mga altar o yung may mga rebulto. Kasi hindi ko makakalimutan si John Ray, yung isang pamangkin po namin, nakakita siya ng mga multo tapos pupunta daw, sumanib daw doon sa mga rebultong yun. At nung naintindihan ko po yun, nung nasa bahay po ako, tinago ko po yung mga rebulto po sa bahay namin noon sa Rizal. At talagang pinag-pray ko po yung bahay namin at kagaya po nung ginawa po nung babae sa character sa kwento, pinalayas ko po ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Amen! So naniniwala po ba kayo na kaya nung magpalayas ng mga spirito ng mga diablo ito sa pangalan ni Jesus? Mahina, parang amen. Parang hindi talaga sigurado. Naniniwala po ba kayo na kaya nyo magpalayas ng mga demonyo ito sa pangalan ni Jesus? Amen. Natatakot pa po ba kayo sa kanila? Akala ko amen. Sabi ko nga, ang footstool, ang galuyan ng mga demonyo kaya sila nakahakisa sa tao dahil natatakot na tayo sa kanila or kinikilala natin sila or ina-acknowledge natin sila kaya mas lalo silang nagpaparamdam at nagpapakita. Pero kung alam ninyo na talunan sila at wala silang kapangyarihan sa inyo at kaya nyo silang palayasin sa pangalan ni Jesus, makapalayas nyo sila.
ayon sa pananampalataya ninyo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen! So, lights off po tayo. Palakpakan po natin ating Panginoon. To God be the glory. At kung paano dapat po na kinakausap ng mga tao, ang mga diablo, ang mga evil spirit, ganoon din po mas higit lalo na dapat na tinatawag, sinasamba at pinupuri natin ang banal na spirito kung gaano po kapangyarihan ang Holy Spirit na nasa atin. Amen po? Let us all stand and worship the Lord and acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst and in our lives. Dahil ang anak ng Diyos, ang taong na kay Kristo na, ay nasa Kanya na ang banal na Spirito at hindi na kayo kayang talunin o sanipan pa ng diablo o ng evil spirit. Amen! Praise God. Dahil kung nasa inyo po ang Holy Spirit sa katawan ninyo, wala na pong space para sa evil spirit na pasukan pa ang katawan natin. Amen! Praise the Lord.